Hey everyone! Welcome back to my channel. For today's video, pag-usapan natin yung mga nagiging epekto ng mga changes dito sa Canada for international students as well as yung mga temporary foreign workers. A few days ago, nagkaroon ng forecast sa province of Ontario pertaining sa mga colleges and universities. Magkakaroon ng pagkalugi ng around 1 billion Canadian dollars. Epekto ito ng in-implement na changes ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada or yung IRCC, as well as ng Federal Government of Canada ng pagkakaroon ng cap sa international students. Paano magkakaroon ng ganong kalaking halaga na pagkalugi yung mga colleges and universities sa province of Ontario? Well, as you know, lalo dun sa mga nakasubaybay sa changes ng Immigration Canada or IRCC, they announced na limited na lang yung pag-i-issue ng spouses open work permit sa piling education or courses dito sa Canada. Unlike sa old rules ng IRCC na kahit anong course or tagal ng education na kukunin ng mga international students dito sa Canada, may issuean ng open work permit yung mga spouses nila or yung mga asawa nila. Unlike now, magkakaroon lang ng open work permit yung mga spouses ng mga international students ngayon na nag-aaral sa mga specific na education like sa masteral na merong 16 months or more na tagal ng education, as well as yung mga naka-PhD na studies dito sa Canada. Sa totoo lang, doon naman talaga nagkaroon ng problema kasi naabuso talaga I check on other countries like New Zealand, Australia, United Kingdom, and Canada talaga yung may pinakamadaling pathway ang mga international students para ma-process yung papers nila and maging permanent residents. And sa kanila kasi sa ibang bansa, pagka studies yung purpose mo, talagang doon ka dapat talaga mag-focus. Ibig sabihin, nagpupunta ka doon sa bansa na yun kasi gusto mo yung quality ng education. Pero nangyari ngayon dito kasi sa Canada, naabuso talaga, ginawang easy pathway para magkaroon ng papel at ma-process yung permanent residence. So tingnan nyo yung nangyari ngayon dito sa Canada. Sobrang daming influx of international students ang pumunta and then hindi nila na-assess and ngayon nakikita nila yung epekto. Yung iba nakapasok sa university and then kahit nakagraduate na, hindi naman marunong or nakakaintindi ng English. So yun yung epekto. Isa pa para sa mga Filipino students, isa pa, nagkaroon ng forecast para sa mga Pinoy international students dito sa Canada na maraming magka-cancel ng visa nila or hindi na matutuloy dahil din sa financial and then sa new rules dito sa Canada. There's like around 30,000 na Filipino international students or yung mga nagbabalak pa lang na pumunta rito as students na maaapektuhan dala nitong changes na to. Kasi unang-una, kaya naman talaga nagpunta majority ng mga Filipino international students dito sa Canada is yung easy pathway again na ma-process yung papel at ma-issuean ng permanent residence later. Ngayon, nagbago lahat, naghigpit. Kailangan nyo mag-isip-isip talaga bago nyo ituloy na or ilaban yung international student visa dito sa Canada. And that's it for today's vlog mga kababayan. If you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my channel, My Journey Canada Vlog.